Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ang kwentong pinamagatang Malaking Bag dito sa ating dula, Super Pipita! Talagang malilimutin si Sir Honorato. O kaya nagkukunwari lang? Ay, si Madam naman kasi. Malinaw ang paningin kung pera ang pag-uusapan. Marami siyang binibilang na pera. Ay, aba, si Dudong yan ah. Ano yung hawak niya at sinisilip? Nako, baril kaya o pellet gun lang yon? Ay, pangiti-ngiti pa. Puntahan ko nga. Alamin ko kung baril yan o hindi. Ay, Pepita. Gusto kong magkape. Timplan mo nga ako ng gatas. Ha? Ay, ay, oo, opo, lolo, nandyan na ako. Ano bang akong? Sino ba si akong na yan? Akong bang pangalan ng taong dumaan dyan sa harap ng gate, ha? Hina naman ang pandinig. Akong. Ay, nako, wala na si akong doon. Si Tutong kako sana. Ay, si Lolo kasi. Kung sino-sinong sinasabi niyang akong. Nandito na ako, Lolo. Anong pinapatimpla ninyo sa akin? Kape o gatas? Ano ka ba? Malilimutin ka ba? Nagkakape ako, ang sabi ko kanina. Kape naman ang gatas. Sinabi po ninyo na gusto ninyo ng kape. Pero sinabi ninyo na ipagtimpla ko kayo ng gatas. Alin doon sa dalawa? Ano ba ang timpla ng gitara? Ay, sus, Gitara. Maria Josep. Ano ba naman? Naging gitara na naman yung timpla. Sige, Lolo. Magtimpla na lang ako ng kape ninyo. Ay, wag mong sabihan ang ititimpla mong kape, ha?
para hindi mapait. Maliit na kutsara ang dalhin mo para maramdaman ko lang ang kape. At lagyan mo ng gatas, ha? Opo! Opo, Lolo! Ay, gusto rin Gatas. pala nalagyan ng gatas ang kape. Ang dami pang sinasabi. Pumatok ka sa pinto ng opisina ko. Pero parang nag-aalala ka naman, Patricia. May nabalitaan ka ba na aksidente? Ano ba naman yung nangyari kahapon? 3 yung naaksidente. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa hapon. Ang ganda niya na. Parang I love you 3 times a day. He? Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ah. Ah, Aksidente yon. ay, gusto ko sana aliwin ka dahil nag-aalala ang itsura mo. Hayaan mo. At pag-iingatin ko si Dodong. Dodong na naman. Pero pakinggan mo itong sasabihin ko sa iyo. Naalala mo yung kaibigan mong si Bardo? Ah, si Bardo Torrio. At ilang beses na naaksidente siya. Nawalan pa ng boses yun. Nabalitaan mo ba yung pangalawang pagkakaaksidente niya? Hindi pala na aksidente. Magagamot pa ang pagkakalimutin ko kung minsan. Sinabi mo na yan. Pero nagtataka ako. Hindi ko maintindihan. Na-aksidente. Pero hindi pala na-aksidente ka mo. Oo, Oh. dahil nalaman ko na pinalo siya ng baril sa ulo. Ha? Pinalo ng baril? Napakabait ng kaibigan mo na yun. Anong mabait? Ang yabang yun. Sandali lang. Bakit nadamay si Uncle Gimmo? Gimmo o si Gimma? Ay, makakalimutin ka na naman. Kaibigan mo, kako. Hindi Gimmo o Gimma. Sandali. Sino ba yung Gimma na yan, ha? Meron ba? Kaibigan mo palang sabi ko. Puntahan ko si Uncle Gimmo. Matagal nang wala akong balita sa kanya. Naku, wala na akong ganang makipag-usap sa'yo. Naku, iwanan na lang kita. Ang bilis mo naman magsawa. Saan ka mapupunta? Uuwi na lang ako. Wala akong ganang makipag-usap sa'yo. Ito na ang pinatimpla ninyo na gatas, madam. Tawagin nyo na lang ako kung may kailangan pa kayo. Umupo ka muna at mag-usap tayo. Ah, sige po. Ano pong sasabihin ninyo sa akin, madam? Oh, bakit? Parang takot ka na makipag-usap sa akin, Pipita. May kasalanan ka sa akin, ha? Maalala ko yung itsura ni Honorato kanina na sinabi ko na pinalo ng baril at parang super typo ng hangin niya. Baril? Aba, kahit ikaw, Pipita, nagulat ka? Ay, umuwi na ako dahil nagsawa ko sa makakalimutin kong asawa. Oo nga pala. Tignan mo ang loob ng kotse ni Honorato kung nilinisan ni Dodong. Opo, madam. Ay, kung hindi pa magtino ang Dodong na yon, ipapatanggal ko na lang bilang driver niya. Ay, talagang tamad ang dudong na yun. Napakarumi na naman itong loob ng kotse ni sir. Magagalit na naman si madam nito. Baka tutuhanin na ipatanggal na nakatulong. Nandito pa palang malaking bag ah. Bakit? Ano kayang laman niyan? Tingnan ko nga. Ay.
Katatapos lang namin na mag-usap ni Kalman. Kung matapos ang aming transaksyon sa susunod na linggo, ay malaki na naman ang ibibigay ko sa iyo na pera. Mabuti naman kung ganon. Mabubusog na naman ang malaki kong bag. Hindi lang si Monica ang marunong magpainggit. Naalala mo ang Monica na yon? May narinig ako tungkol sa kanya. Malakas daw na makinabang. Kaya palang bilis na yumaman. Yun lang. Yung bag lang niya na malaki, Patricia. Balita ko, ang dami niyang utang. Oh, malakas ka rin sumagap ng balita ha, Honorato. Hindi naman long nose ang tenga mo. Ah, Ilong na maliit na ibon kako. Pero, ay, pang naman. pampira ka naman na puminta sa akin, oh. At saka, napangiti ka pa. Paano hindi ako mapapangiti? Hindi ka malilimutin ngayon. Mas malilimutin si Daddy kung minsan. Ay, ano yan? Nadadamay ako sa usapan ng mga asawa. Ah, Hindi ko kinakaya na nagsususup ako ng kohon. Pero wala na yun. Masarap pa namang ulamin. nagsup-sup daw ng kohol. Uy, huwag kang tumawa. Diyanan mo si Daddy. Ay. Hindi mo sana ako naging asawa kung hindi dahil sa kanya. Ah, ano? Oh, di ba? Kung hindi sana nag-asawa si Daddy at si Mommy, hindi sana ako pinanganak. Eh, oo nga naman ano. Totoo yung sinabi mo. Sinong totoo? Si Totoy? Matagal na patay ang perpektong yun. Naku, si Daddy talaga. Ay, nako. Malakas pa rin ang pandinig niya. Siguro yun. Pero mali naman ang pandinig niya. Ang tagal nang nasa silong ang higaan ko. Ang malaking bag. Pero hindi pa ako makapagdesisyon kung sino ang kausapin ko tungkol sa mga ito. Sinong kausapin ko sa mga amo ko? Magsumbong kaya ako kay Madam Patricia? O mas mabuti sana kung si Sir. Oo, mas mabuti kung si Sir ang kausapin ko sa natuklasan ko na to. Hindi ko inasahan na magawa niya ito. May negosyo naman siya. Pero bakit pinasok niya ang ganito? Pipita, nandyan ka ba sa kwarto mo? Oo, madam. Sandali lang, lalabas ako. Ay. Madam? Ay, hindi ko alam kung matutuloy ang pamamasyal namin sa Chocolate Hills. Pero kung sakali, nandito ka naman na mag-aalaga kay Daddy. Oo naman, madam. Ako nang bahala sa kanya. Alagaan ko siyang mabuti. Oh, sandali pala. Sinunod mo ba ang sinabi ko? Nilinis mo ba ang loob ng kotse ni Honorato? Oo, madam. Nilinisan ko. Ay, naku. Talaga naman ang dodong na yan. Teka nga at kakausapin ko. Madam. Patanggal ko ang dodong na yon bilang driver. Kawawa naman siya, madam, kung mawalan ng trabaho. Ay, hindi ko na problema yan, Pipita. Ako na ang bahala. Ganun ba? Nasa loob lang ng kotse ang bag na yon. Kailangan ba ninyo? Sige. Ipaalam mo lang, Galman. Mas mabuti kung maalis na doon sa loob ng kotse yon. Saan ka ba nagpunta kahapon? At hindi mo na malaman? Nako, nakarinig na naman ang matandang makalimutin na ito. Si Daddy Simpot ang biyanan ko.
Walang problema sa kanya. Malalimutin yon. Pepeta, ipaalala mo nga kay Honorato. Baka hindi niya makalimutan. May napapabalitang na baril nila noon. Baril. Sabi niya, nabaril daw. Tinatakot naman yata ako ni Daddy. Delikado. Maghintay muna ako. Bakit ka nag-i-empake, Patricia? Ano ba ang pinag-awayan nyo ni Honorato? Karaho naman wag yan. Sana lang ang lumayas. Palayasin mo. Daddy, hindi ako lalayas. Pupunta kami ng mga kaibigan ko sa Chocolate Hills. Marami bang tsokolate doon? Ha? Bundok ang mga yon na magandang pasyalan, Daddy. Wow! Bundok na tsokolate. Nakakain ba yun? O kaya nagbubunga ng tsokolate ang mga puno doon, ha? Si Daddy talaga. Pipita, ang mga bilin ko sa'yo, ha? Alagaan mo ng mabuti si Daddy. Opo, madam. Wala pong problema doon. Pepeta, sino ang 5 na yun? Hindi po 5, kundi hindi problema, sir. Ay, lulaw. Kung hindi malinaw at mahirap bigkasin, talagang problema. 5. Nako, ininirpyos na ako. At malagkit ang pahos ko. Wala naman dito ang malaking bag sa silong ng upuan dito sa kotse ko. Si Dodong lang ang may gawa dito. Sir, may hinahanap po ba kayo? Hoy, huwag kang makialam, Pipita. Nakita mo ba si Dodong? Baka natutulog po yun, sir. Sobrang kalasingan niya kagabi at baka gumamit ng droga yun. Ha? Droga, kamo? Alam ko kung ano ang hinahanap ninyo. Ang malaking bag. Malaking bag, oh. Bakit alam mo na malaking bag ang hinahanap ko? Ngayon ko lang napansin, ha? Naglinis ka ba ng kotse ko, Pipita? Magsalita ka! Hindi ko nga alam kung paano nangyari, Galman. Nawala naman. Ha? Teka muna. Huwag kang padalos-dalos. Pinagbabantaan mo ba ako? Pipita, wala kang ingat. Ay, sir, iniiwas ko lang kayo sa peligro kaya sa pagkakulong. Pero wala na yung malaking bag sa kwarto ko. Si Dodong ang kumuha. Pero hindi mo lang namalayan. Ha? Hindi ko alam kung paano nakapasok si Dudong sa kwarto ko, sir. Ilang beses ko nang tinawagan si Dodong. Hindi sumasagot. At kung ano naman ang ikinagalit ni Patricia at binantaan na alisin na driver ko. Ano kaya kung i-report na lang ninyo sa pulis ang lahat? Ano? Alam mo bang sinasabi mo, Pipita? Ayaw kong makulong. Hindi ko alam kung Galman o sino yung pinag-uusapan ni na Pepita at Honorato. Parang nabanggit ni Pepita ang pangalang Simeteria. Ay, At ano pang narinig ninyo, Daddy? hindi ko alam kung sino ang nawawala ang isipan. At saka malaking bag. Ano?
Malaking bag? Teka lang. Ang hirap talaga ng matanda na hindi makaintindi. Sige, kausapin mo si Honorato. Si Pipita na lang ang kakausapin ko, Daddy. Kahit makakalimutin kayo, ay makakatulong kayo sa akin. Ayaw ni Sir Honorato na sabihin sa inyo ito, madam. Pero kahit magalit siya sa akin, matulungan ko pa siya. Ano ang tulong na yan, Pipita? Yung malaking bag na sinasabi ni Daddy. Si Sir ang may-ari nun na nakatago sa silong ng upuan sa kotse niya. Noon pa ako nagtataka kung ano ang laman ng malaking bag na yon. Ang alam ko noon, pera. Maraming pera? Tignan ko nga ang libreta ng bangko ni Honorato. At ano pa ang nalaman mo, Pipita? Nakita ko ang malaking bag na may maliliit na karton. O kaya kahon. May baril at druga doon. Ha? Masyado kayo nanginginig na, madam. Sigurado, may nervisyon kayo. Sandali lang. Ikukuha kayo ng tubig. Kaya ko ito, Pipita. Ang walang niya. Hindi ko inaasahan na magagawa niya ito. Madam, may papayo ako sa inyo. Sinabi ko kay Sir, pero ayaw niya. Wala na yung kotse na umahabol sa akin kanina. Nailigaw ko na rin. Ito ang masama sa walang driver. Ang hayop na tutong na yun. Tinatakot pa ako. Kahit sigal man, tinatakot din ako. Aray ko, ang sakit. Maipit na naman. Aba, dalawang kotse ang bumangga sa akin. Pulis! Nandito sila at huliin ako. Hoy! Bakit ninyo sinisira ang pinto ng kotse ko, ha? Baril! Hindi! Patricia, bakit parang hindi ka makaanak na pusa? O kaya umatake na naman yung kati sa talampakan mo. Sinabi ko na kuskusan mo na sili. Si Daddy naman. Pipita, ikaw munang bahala sa Daddy, ha? Opo. Lulo, halina kayo doon sa kwarto ninyo, ha? Nagugutom ho ba kayo? Ano bang sinasabi mo, Pupita? Naku, hindi alam ni Daddy kung gaano kalaki ang problema ko. Ano? Lumaki na si Lema? Pero, sino yung Lema na yan? Lulo, halina kayo. Lema? Halina kayo, Lulo. Ano ba yun? Hindi ko nang nabitiwan ng cellphone ko sa gulat ko. Hello? Pulis kayo? Ano? Si Honorato? Nasa ospital? Binangga nila at pinalo ng baril? Mabuti at nagkamalay ka na, Honorato. Pero tinitignan mo lang kami ni Pipita. Huwag mong sabihin na hindi mo kami nakikilala kung sino ang Patricia at Pipita sa amin. Patricia. Bakit ganyan ang pananalita mo, Honorato? Muntik ko nang hindi maintindihan ang sinasabi mo. At pati ang pagbigas mo ng pangalan ko. Ang hina ng boses mo. Pita, Madam, pabulong ang boses ni Sir.
Ito siguro ang sabi ng doktor kanina na epekto ng pagka-aksidente at pagpalo sa ulo niya ng baril. Naku, kasalanan ko. Ambisyosa din ako at mukha akong pera. Mabuti na lang at nagsumbong tayo sa pulis. Pipita, butit na buhay si Honorato. Ayaw ko pang mabiyuda. Pero nahuli na si Nagalman at Dodong. Ang sakit talaga. Nabiyak tate ka. Huwag kang mag-alala. Parang hindi na si Honorato ito. Mali talaga ang pananalitan niya. Diyan na nagtatapos ang isang lingguhang kasaysayan dito sa ating dula. Super Pipita! Isinulat ni Delphin Dumayas. Direksyon, Leti Astudillo Aquino. Production Manager, Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!